Isang magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Nais ko po kayong i-welcome sa isang panibagong pagkakataon for our online Bible study dito po sa ating Facebook page, Unchangeable God Commission Church. Ayan, salamat po sa Panginoon dahil tunay nga na ang gawain natin through online platforms like this ay nagpapatuloy dahil po ito sa biyaya niya, no, at sa tulong din po ng ating mga panalangin, kaya po nagpapatuloy ang ganitong gawain. And ang aming nga din pong patuloy na kahilingan sa Panginoon, panalangin sa Panginoon, nawa hindi lang po tayo-tayo lang ang nakakarinig ng salita ng Diyos, kung hindi magamit ng Diyos ang pagkakataong ito, ang platform na ito, para marami pang mga tao ang makarinig ng mabuting balita. So, I encourage everyone that as you watch this video, i-share po natin sa ating pong mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, sa ating mga mahal sa buhay, upang sa ganon sila din po ay mahikayat, mapaalalahanan at maturuan, amen, ng salita ng Diyos. Dahil alam natin na ang Panginoon talagang kumikilos siya sa tuwing ang kanyang salita ay naipapahayag. Amen po ba? Ayan, sige po, bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral sa gabing ito, nais ko po kayong hikayatin na samahan ako sa isang maiksing panalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na ibinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga na ikaw ang dahilan, Lord, kung bakit mayroon kaming ganitong klaseng gawain at pag-aaral ng iyong salita. It is only by your grace, it is only through your grace, Panginoon, Lord, na ang salita mo ay malaya naming naririnig, ang salita mo ay malayang naipapahayag sa aming mga buhay. Lord, and dalangin ko, Panginoon, na sa pagkakataong ito na meron kami, ay mag-grab namin ito, Lord, to learn from you, to learn from your word, Panginoon, to know you more, to understand your will more sa aming mga buhay. Lord, imposible ito kung sa aming mga sariling paraan lamang. But all things are possible, Panginoon, kapag ikaw ang kumilos. So I pray, O God, that may you give us wisdom. Lord, may you give us an open heart, an open ear, O God, to listen and understand your word tonight. Lord, and sa ganon, Panginoon, magkaroon kami ng puso, Lord, na mapagpakumbaba, mapagpasakop at susunod sa iyo. Lord, may you bless your word, O God, and may your name be praised, O God, sa paghahayag ng salita mo, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat nga, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri at pinararangalan. Ito po yung aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan, so muli po ay magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Ayan, so ang atin pong paksa na pag-aaralan po sa gabing ito ay continuation po ng series na ginagawa natin about the 7 signs of Christ na makikita po natin sa Book of John. And tonight, tayo po ay nasa ikalimang sign na, the 5th sign. Ayan, so nahuhulaan niyo po ba kung ano ito? Yan, makikita naman natin yan, no, sa thumbnail or sa caption na ng ating video ngayong gabi. So ang atin pong paksa na pag-aaralan po sa gabing ito is the 5th sign, feeding the multitude. So ito po ay makikita po natin sa John chapter 6 verses 1 to 15. Ayan, salamat po sa Panginoon. So bago lang po tayo mag-jump in, no, sa atin pong topic sa gabing ito, maganda po na mabalikan muna natin, no, yung mga una nating natalakay patungkol sa mga senyales o sa mga signs na ipinakita ng ating Panginoong Hesus, that I know, no, na siyang naghahayag ng kadakilaan at ang kapangyarihan niya at ang pagiging Diyos niya. Amen ba? So tayo po ay natapos niya sa unang senyales, the first sign, na kung saan ang ating Panginoong Hesus, no, mula sa isang simpleng o ordinaryong tubig ay ginawa niya itong isang napakasarap na alak. Amen ba? Dito makikita natin na ang ating Panginoong Hesus, no, hindi lang siya capable of doing the impossible thing, no, kasi alam naman natin na ang miracle,
na ginagawa ng ating Panginoong Hesus, no, meron siyang deeper meanings. Amen ba? Meron siyang purposes. No, at dito pinakikita sa atin no ng unang senyales na talagang out of nothing, no, God can create something. No, kagaya sa buhay po natin, no, na tayo po ay lubog sa kasalanan, no, sa mata ng Panginoon, tayo ay maruming basahan, tayo po ay parang isang nothing. Amen ba? No, pero out of nothing, God created something. No, ng ating Panginoong Hesus ay manahan, no, sa ating mga buhay. No, ang banal na espiritu ay kumilo sa ating buhay at nabago ang ating buhay. Amen. And the second sign, no, na ating natunghayan is the cleansing of the temple. No, alam natin na mahalaga sa Panginoon, no, ang bahay panambahan. No, at makikita natin dito, no, sa second sign na ito na ang ating Messiah, ang ating Kristo ay mayroon siyang authority na i-regulate at mag-prescribe ng kung ano ang dapat na uri na pagsamba na gawin ng tao sa Kanya. No? Meron siyang authority at the same time na linisin o hugasan ang ating mga buhay. No, kaya nga ibinigay niya ang kanyang dugo. No, ang kanyang dugo ay dumanak sa krus ng Kalbaryo para tayo ay malinis, no, sa ating mga kasalanan. The third sign ay makikita naman natin sa John chapter 4 verses 46 to 54. Ito ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus doon sa anak ng isang opisyal. Makikita natin na kahit yung kakayahan o yung kapangyarihan ng Panginoon na magpagaling ay na-extend, no, yung graciousness ng Panginoon to heal a person ay na-extend even sa isang tao na walang tunay na pagkakilala sa Kanya. Amen ba? And dito makikita natin na ang ating Panginoon hindi lang siya capable, hindi lang siya powerful na magpagaling, no, ng mga physical illnesses and disease natin, no, bilang mga tao, but all the more, no, He desired to cure a person's spiritual sickness, which is yung unbelief, no, kagaya ng nangyari sa buhay nung official. Amen po ba? And then on the fourth sign, no, makikita natin yung isang pagpapagaling muli na ginawa ng ating Panginoong Hesus, no, the healing of the invalid, no, na for so many years, no, ang tao na ito ay talagang invalido, no, talagang wala siyang kakayahan, no, na pagalingin ang kanyang sarili, maybe na siya po ay gumamit na ng iba't ibang klaseng paraan, no, tumungo sa iba't ibang uri ng mga doktor para mapagaling ang kanyang sakit, no, ang kanyang kondisyon, even to the point na umasa, no, sa tubig mula sa pool of Bethesda, no, para siya ay mapagaling, but to no avail. Amen ba? At dito, no, makikita natin, no, na ang ating Diyos, no, alam na alam niya ang ating mga pangailangan kahit na hindi niya tayo tanungin, because He searches the heart of every person. Amen ba? No, kagaya ng pagpapagaling, no, doon sa anak ng isang opisyal, no, dito makikita natin ang ating Panginoon, no, bukod sa capable siya of healing nga our physical sicknesses, but He especially desire na pagalingin, no, ang isa, no, ang spiritual condition ng isang makasalanan. Yun ay walang iba kundi ang pagiging alipin ng kasalanan. No, kaya tayong pagalingin at palayain ng Panginoon mula sa kasalanan. Amen po ba? No, kaya ngayon po, no, dadako na po tayo sa ikalamang senyales, no, na ipinakita ng ating Panginoong Hesus, at yun ay walang iba kung hindi sa pamamagitan ng pagpapakain ng maraming tao. Ayan. First things first, mga kapatid, no, kailangan maipaalala sa atin, or if you are a first timer, no, na makikinig ng series na ito, kailangan maintindihan mo, kailangan maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng miracle. Kapag sinearch po natin ito, no, sa Google or sa any dictionary, no, ganito po ang magiging definition ng isang miracle. It is a surprising and welcome event that is not explicable by natural or scientific laws and therefore considered to be the work of a divine agency.
it is a supernatural phenomenon, no? Hindi siya kayang ipaliwanag ng science, hindi siya kayang ipaliwanag ng anumang reason or anumang karunungan ng tao. It's beyond, no, our reason, it's beyond our thoughts, no, it's beyond our knowledge, no? It is a mystery, no? At kapag tinignan naman natin, no, yung biblical definition ng miracle ayon sa gotquestions.org, it says it is an event that involves the direct and powerful action of God, transcending the ordinary laws of nature and defying common expectations of behavior. So itong mga miracles na ito, makikita natin ito sa lumang tipan, and at the same time, makikita din natin ito sa bagong tipan, especially sa mga gospel accounts, sa Matthew, Mark, Luke, and John. So dito, dinefine sa atin, biblical definition ng miracle na ito ay gawa mismo ng Diyos. Hindi na kung sino man na divine agency. Hindi kung sinong Diyos-Diyosan, kung hindi ang tunay at ang makapangyarihang Diyos. It also says here that these miracles are extraordinary occurrences that can only be attributed to the supernatural work of God and demonstrate His involvement, na meron siyang pakialam, meron siyang ginagawa throughout the human history. God employs miracles in the Bible to reveal Himself. Gumagamit ang Panginoon ng mga milagro para ipahayag, ipakita, ituro ang kanyang sarili para makilala ng tao na ang gumagawa noon ay isang tunay at makapangyarihang Diyos. It reveals His character, it reveals His purposes to humans through phenomena that are not otherwise explainable. Kung hindi, ito ay gawa ng Diyos. Amen po ba? Sa Book of John, instead of using miracles, ang ginamit po niyang term ay signs. It means, or it refers to significant displays of power that pointed beyond themselves to the deeper realities that could be perceived by the eyes of faith. Ang ganda po ng isang illustration na ginawa ni Professor Anthony Salvaggio. Pagka nabasa niyo po yung The Seven Signs book po niya, sabi niya, yung signs na tinutukoy dito sa Book of John ay parang mga, for example, mga road signs, hindi po ba? Kapag tayo ay pupunta sa isang lugar na kung saan hindi natin alam yung ating destination, dahil first time natin pupunta doon, most often than not, tayo ay nagre-rely sa mga road signs, sa mga signages, na kapag sinabing Manila, 40 miles, alam natin na kahit na hindi pa tayo nakakarating sa Manila, alam natin na yung ating dinaraanan, yun, papunta siyang Manila. So itong mga senyales na ito, itong mga signages na ito na nakikita po natin sa daan, ito ay nagtuturo sa atin kung saan tayo pupunta. And it is the same thing dito sa mga senyales na makikita natin sa Book of John. Whether sa first sign na ginawa ni Jesus or doon sa ikapitong sign na ginawa ni Jesus, ang lahat na ito ay mga road signs na nagtuturo sa atin patungo kay Kristo. Amen po ba? Na sana nakikita at nagigets natin itong illustration. So these miracles were not just displays of power but had significance beyond the mere act themselves. Hindi ito ginawa ng ating Panginoong Hesus para lang mag-display ng kanyang kapangyarihan, that He is an all-powerful God. Pero meron siyang gustong ipakita, meron siyang gustong ipakilala, at yun ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Ibig sabihin, mga kapatid, itong mga signs and miracles na ginawa ng ating Panginoong Hesus, meron silang layunin. Amen po ba? Para sa iyo, para sa akin, para sa mga nakakilala, para sa mga hindi nakakilala, para sa lahat ng mga taong makakarinig nito. Amen po ba? So there are questions to ask, for us to better understand itong mga signs na ginawa ng ating Panginoong Hesus in the Book of John. And our hope and prayer is that throughout this lesson or throughout this Bible study na meron tayo ngayong oras na ito, is masagot natin siya with faith. Amen po ba? The first question is, what was the miracle or sign performed? Ano daw yung milagro o ano yung senyales na ipinakita o ginawa ng ating Panginoong Hesus? Madaling sagutin. Amen po ba?
Pangalawa, what was the situation at hand before the miracle or sign was performed? Anong meron nung time na yan? Anong nangyayari? Let's say, anong problema? Ano yung pangangailangan na siyang naging dahilan bakit pinerform ng ating Panginoong Jesus ang miracle na ito? And thirdly, to what purpose is the miracle or sign performed? No? Anong layunin ng ating Panginoong Jesus? Bakit niya ito ginawa? So just a brief introduction, no, itong John chapter 6 verses 1 to 15 para makuha natin din yung context nito. No? Kailangan maintindihan natin na itong pagpapakain ng Panginoon ng maraming tao, feeding the multitudes, ay makikita natin sa lahat ng gospel, sa Matthew, Mark, Luke, and John. And si John, no, alam natin medyo iba yung atake niya. No, kung ang pag-uusapan ay ang pagsusulat, no, o paghahayag ng mga miracles or mga works ng ating Panginoong Jesus. No, it is written to supplement and provide additional information not recorded in the synoptics. No, kasi si John, no, hindi siya, yung kanyang style ng pagsusulat na ginawa sa mga miracles is hindi katulad ng Matthew, Mark, Luke, and John, na parang about yung talagang kung ano yung nangyari. No, ano yung ano talaga yung setting, ano talaga yung situation, ano talaga yung nangyayari no nung time na yun, but more on ano yung purpose nung mga pangyayari na yun. So diyan natin yan makikita. So it emphasized strategic importance in two ways, no, sabi sa the Study Bible. Number one, it demonstrated the creative power of Christ more clearly than any other miracle. No, yung kakayahan ng Panginoon to create something out of nothing. Amen ba? And secondly, no, to decisively support. It decisively supported John's purposes of demonstrating the deity of Christ, while also serving to set the stage for Jesus' discourse on the bread of life. So naririnig na natin to sa ibang mga signs na ating napag-aralan. No, ito ay para magturo sa atin, magpakita sa atin ng ating Panginoong Jesus, He is really God. Amen. He is really the Son of God. He is really the Savior that the world needed. Amen ba? And also, no, isa ito, no, itong miracles na to sa John chapter 6 na nag-set ng stage, no, yung para bang naging stepping stone para ang ating Panginoong Jesus, no, maihayag niya yung isa sa mga I am statements niya, walang iba kundi I am the bread of life. So we have posted, no, yung link, no, about sa Bible study natin about I am the bread of life. So after this, no, kung pwede nyo i-check out yon, no, para makita natin yung kabuuang context ng John chapter 6. Amen ba? Ayan. And nakakatuwa din, no, dito sa book of John chapter 6. Makikita natin na itong bread na ginamit, no, itong pagkain na ginamit, and even yung wine, no, na yung water na ginang wine ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 2, no, it speaks of the main elements of the Lord's Supper, yung communion na ating ginagawa. No? It's an interesting fact to know. Amen po ba, mga kapatid? So meron tayong 3 puntos, no, sa gabing ito. No, una, setting, no, saan naganap ito. Ayan. Nasaan sila, no, anong lugar iyon, ayan, anong itsura ng lugar na iyon, anong okasyon o anong meron ng time na iyon. Pangalawa is the situation, ano ang pangyayari doon sa lugar na iyon kung nasaan sila, ano yung pangangailangan, ano yung problema, and thirdly, the sign itself, ano yung ginawa, no, doon sa situation na iyon. Yan, ready na po ba tayo, mga kapatid? So number 1, the setting. So makikita po natin ito sa verses 1 to 4. Ayan. So dito tayo magbabasa, no, nung ating text, no, sa gabing ito. Sabi sa verse 1, after this, Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Verse 2, a large crowd was following him because they saw the signs that he was doing on the sick. Verse 3, Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. Verse 4, now the Passover, the feast of the Jews, was at hand.
Yan. So ano yung setting no nitong miracle na ito na ginawa ng ating Panginoong Hesus? So dito makikita natin na itong miracle na ito, it was performed nung time na paparating na no yung Passover feast, no yung pista ng Pasko. At kung titignan natin yung timeline no ng ating Panginoong Hesus in his public ministry, this might be the second no Passover. Yan, kasi yung first Passover, bago dumating yon, di ba, makikita natin na sa John chapter 2, no, na kung saan ang ating Panginoong Hesus, no, naglinis siya ng templo. Amen ba? He cleanses the temple. So, this might be the second, no, upcoming Passover. Kaya nga lang, no, sa halip ng ating Panginoong Hesus, no, unlike doon sa John chapter 2 na siya ay nasa Jerusalem kasi nilinis niya ang templo, ang ating Panginoong Hesus ay nasa Galilee, no? Merong dahilan po yan, no, mga kapatid, no? Kasi kung babalikan natin yung John chapter 5, hindi po ba talagang merong mga heated debates, no? Merong mga questions, may mga oppositions, no, sa ating Panginoong Hesus, at yon ay dahil sa mga religious leaders, sa mga Jews, no, na hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus that He is, no, the Messiah, no, na kailangan nila. Amen ba? So hindi nila accepted, no, ang ating Panginoong Hesus. So this is the reason, no, bakit siya nasa Galilee instead of nasa Jerusalem sana, no, para i-observe, no, ang feast of the Passover. So he withdrew to Galilee. Yan. And hindi lang yon, no, pero they went on a desolate place, no, sa isang lugar na isolated. No, isang lugar na hindi madaling puntahan, no, ng maraming tao, no, sa mga kabundukan, no, on the mountains, no. Pero makikita natin, no, na kahit ganon, kahit sila ay nasa isang desolate place na, hindi pa rin ito napigilan ang mga tao na pumunta sa kanya, no. There were still a large crowd, no, talagang madla, no, yung sumusunod, no, sa ating Panginoong Hesus during this time. Yan. So anong dahilan? Sabi sa verse 2, because they saw the signs that He was doing on the sick. So some commentary says na itong mga tao na ito were probably pilgrims from Galilee, mga Galileans, na syempre dahil talaga namang kalat, no, yung news sa ating Panginoong Hesus na siya ay nagpapagaling, no, gumagawa ng mga milagro and so forth. So gusto nilang makita yon, no, ng kanilang sariling mga mata. So talagang they took an extra mile, no, na sundan ng ating Panginoong Hesus kahit pa sa mga kabundukan. And we must note that itong mga tao na ito, they were actually not following Jesus because of faith, no. They want to follow Jesus because they want something from Him. No, gusto nilang magkaroon ng first-hand experiences dun sa miracle itself. Gusto nila yung miracle, but not Jesus, no, Himself. No, sabi nga dito, no, despite being on the mountain, a large crowd still followed Him, not because they really want to follow Him for who He is, but for what He can do. Maraming mga tao ganito, no, lumalapit sa Panginoon, hindi dahil gusto nilang makilala ang Panginoon. No, lumalapit sila sa Panginoon dahil meron silang pangailangan sa Panginoon. No, they want to follow Christ, they want to approach the throne of God, they want to approach Christ, not because they want Christ, no, to be their Savior. Hindi dahil gusto nilang maging tagapagligtas and Lord ang kanilang Panginoon, ang Diyos, no, sa kanilang mga buhay. And still, no, some other peoples, no, gusto nila na ang Panginoong Hesus ay tanggapin nila, no, bilang kanilang tagapagligtas, no, kasi meron silang bagay na gustong makuha sa Panginoong Hesus. No, they want God, they want Jesus to deliver them from their sicknesses, from their material problems, from their family problems, and so on and so forth. No, pero hindi nila gustong maging Lord ang ating Panginoong Hesus. No, sabi nga dito, they demand something from Jesus, but they do not want to follow God's demands. Meron silang dinedemand sa ating Panginoong Hesus, pero ayaw naman nilang sumunod sa demand ng Panginoon. No, kasi syempre may kaakibat na pagsunod, no, yung pagpapala na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin, pinagpapala na tayo ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan. No, ang dapat natin gawin ay sumunod.
No? Ang dapat nating gawin, no, ay magpasakop, no, sa kalooban ng Panginoong Hesus. Pero maraming tao, ayaw yan. Gusto ng kaginhawahan, no, kung gusto ng pagpapala, pero ayaw sumunod sa Panginoong Hesus. At ganito, itong large crowd na ito. And later on, no, actually makikita natin talaga, no, yung motive ng mga tao na ito, no, as we have previously said kanina, itong feeding the multitude, no, it set the stage, hindi po ba? Para maihayag ni Jesus yung kanyang I am the bread of life statement, no, to this same crowd, no. But alam naman natin that towards the end of the chapter, no, maraming mga tao ang tumalikod sa kanya at hindi na sumunod sa kanila kasi hindi nila hindi nila matanggap, no, yung demand ng Panginoon, yung condition na kailangan nilang kapalooban, no, para maranasan nila yung tunay na buhay, yung satisfaction, no, yung contentment na nagmumula sa Panginoong Hesus bilang bread of life. Amen po ba? So this was the setting. No, makikita natin, no, talaga palang nasa isolated na lugar sila. No, mahirap. Amen? No, pangalawa, the situation. No, makikita naman natin yan sa verses 5 to 7. So sabi sa verse 5, lifting up his eyes then, and seeing that a large crowd was coming toward him. No, inilingan ng Panginoon ang kanyang mga mata at talagang napakadaming mga tao ang nakasunod sa kanila. No? Ang ating Panginoong Hesus, no, talagang alam niyo, no, makikita natin na hindi talaga siya katulad ng tao. No? Ang ating Panginoong Hesus, despite his wisdom and his knowledge, na itong mga tao na ito sumusunod sa kanya dahil sa miracles na pwede niyang i-perform in their midst. Pero sabi dito, he still displayed love and compassion towards them. Actually, no, pagka tinignan natin, no, sa Book of Matthew, no, sa mga synoptic gospels, dito natin makikita, sabi dito sa Matthew chapter 14, verse 14, when he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them and healed their sick. No? Hindi lang siya nakadama, no, ng compassion, ng pag-ibig, no, hindi lang siya basta naawa, no, sa kanila. No, pero kumilos siya, no, nagpagaling pa rin siya. No, gumawa pa rin siya ng mga milagro sa buhay nila kahit alam niya kung ano ang intention ng mga ito sa kanya. No, he still displayed love and compassion towards them. No? Talagang napaka-loving ng ating Panginoon. Hindi ba kahit tayo, despite our sin, despite our shortcomings, no, tayo, araw-araw tayo nagkakasala sa Panginoon, and still, ang Diyos natin nagpo-provide ng pang-araw-araw nating pangailangan. That's how compassionate and loving our God is. No, nakadalasan, tayo mga tao, no, we take it for granted. No? We take it for granted. No, and then sa later part, no, ng verse 5, sabi dito, Jesus said to Philip, where are we to buy bread so that these people may eat? No, bago yan, no, pagka binalikan ulit natin yung Matthew chapter 14, no, makikita natin na dahil talagang sobrang daming mga tao, nagsalita na yung mga disipulo, no, kay Jesus. Sabi sa verse 15, now when it was evening, the disciples came to him and said, this is a desolate place, and the day is now over. Send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves. Panginoon, gabi na. At nasa isang isolated lugar tayo. No, hindi na natin sila kayang i-accommodate kasi gabi na. Kailangan na natin magpahinga, Panginoon. Kailangan natin magpahinga, Guro. No, paalisin mo na yung mga tao, no, bahala na sila na mag-fetch ng pagkain para sa kanila kasi hindi na natin problema yan, no? Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Jesus said, they need not go away. You give them something to eat. No, kaya dito makikita natin, no, luminga siya kay Philip. Sabi niya, where are we to buy bread so that these people may eat? No, hindi natin sila kailangan paalisin. Hindi natin sila kailangan pauwiin. Saan tayo kukuha? No? Saan tayo makakabili ng tinapay, ng makakain nila para ang mga taong gutom na ito, hindi naman sila umuwing gutom. No, yan ang maganda sa ating Panginoong Hesus, no? Hindi lang siya nagturo, no, para
para pakainin ang spiritual nila na nabuhay, pero nag-provide din siya ng physical. Magpo-provide din siya ng physical bread, no, para isatisfy yung kanilang physical hunger. Amen ba? And we must also note this, mga kapatid, na itong tanong na to ni Jesus kay Philip, where are we to buy bread so that these people may eat? Makikita natin sa verse 6 na sinabi niya ito, no, kay Philip to test him. No, dahil alam naman na niya ang gagawin. No, he posed a question to Philip not because of ignorance, dahil hindi niya alam ang gagawin o dahil natataranta, nagpapanik ang ating Panginoong Hesus. Naku, ang daming tao, ang daming pakakainin, saan tayo kukuha ng pagkain? Hindi po ganon. No, nagtanong siya kay Philip kasi gusto niya na subukin or hamunin ang pananampalataya, hindi lang ni Philip, kundi ng mga disipulo. Anong gagawin niyo? No? Paano niyo ipapakita ang pananampalataya sa akin sa ganitong klaseng sitwasyon? Amen po ba? Jesus was not asking Philip for solutions because he already knew what to do. No, alam na ng Panginoon na may mga crowds na pupunta sa Kanya kahit na nasa desolate place sila. At alam ng Panginoon kung anong intention ng mga tao, bakit sila lumalapit sa Kanya. And at the same time, alam ng Diyos, no, alam ng ating Panginoong Hesus, no, kung ano ang solution, kung ano ang dapat niyang gawin sa mga taong ito na may hinahanap mula sa Kanya. Amen ba? So it was a challenge of faith, no? Hindi dahil hindi alam ng Panginoong Hesus ang kanyang gagawin. Amen ba? It was not only to get the job done, but also an opportunity to teach them through this situation. No, merong gustong ipakita ang Diyos sa mga disipulo. Merong gustong i-demonstrate na example ang Diyos sa mga disipulo na kailangan nilang makita at matutunan. So si Philip, no, sumagot siya sa Panginoon. Na makikita natin sa verse 7. Philip answered him, 200 denarii worth of bread would not be enough for each of them to get a little. Ayan. So, isa sa mga interesting facts, no, dito sa John chapter 6, itong ginamit na currency and yung figure, no, dito sa part na ito. No, sabi ni Philip, 200 denarii, no, ay hindi pa rin sapat, no, para mapakain ang lahat na yan. No, kasi sa setting na yon o sa situation na yon that time, no, kapag sinabing isang denaryo or isang denari, nangangahulugan niyo ng isang buong araw na sweldo o sahod ng isang laborer. So, sa isang araw may isang denari. So, kung itong 200 denari na tinutukoy ni Philip na ito, no, ito ay maaaring worth of 6 to 8 months of wages. No, pero sabi ni Philip, kahit na ito ay nangangahulugan ng napakadaming buwan ng sahod, pero Panginoon, o Guro, hindi pa rin ito sapat para mapakain sila. No, it would not be enough for each of them to get a little. Kahit kapiranggot, Panginoon, hindi sila nakakain yan kasi kukulangin pa rin yung pera. No, si Philip, ang iniisip niya, kailangan namin ng pera para bumili ng pagkain. Kailangan namin ng pera para mapakain ang mga taong ito. Naturally, no, dahil syempre si Philip, ang pinagana niya, no, yung kanyang nakikita. No, ang pinagana niya, kung ano siguro yung kanyang karanasan, no, kung ano yung kanyang mga kaalaman, kung ang pag-uusapan ay pagpapakain. No, naturally, no, based, no, sa physical reality of the situation ang naging response ni Philip sa Panginoon. They don't have the resources to buy food, and even if they had, it would be insufficient to feed them all. Humanly speaking, mahirap talaga iyon, mga kapatid, di ba? Mahirap magpakain ng napakadaming mga tao kung kulang, no, ang pera mo o kulang yung inihanda mong pagkain. No? Kaya nga, di ba, halimbawa sa isang kasal, di ba? Nagbabudget, no, ang future husband and wife, no, ng kanilang magiging pagkain, no, kaya nga merong 150 guests, 200 guests, no, kasi ito yung kaya nila i-accommodate. So dapat hanggang dito lang, no, yung mga tao na kanilang iimbitahan kasi hanggang dito lang yung budget nila. So humanly speaking, no, talagang mahirap pakainin itong madla na ito. Masyado silang madami. Amen po ba? Most of the time, no, sa buhay natin bilang mga tao, people try to get their answers from a human point of view.
kung ano yung nakikita ng ating mga mata, kung ano yung naririnig ng ating mga pandinig, kung ano yung nararamdaman ng ating mga kalooban, no, kung ano yung nahahawakan ng ating mga kamay, kung ano yung ating nadarama. No, kadalasan kung ano yung point of view natin, doon nakabase, no, yung ating response, no, yung ating sagot sa mga sitwasyon. Na kung saan limitado. Amen? At alam natin yan, limitado ang bagay na kaya nating gawin. No, sa halip daw, no, na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, who can make things all possible, diba? We try to get answers through human point of view instead of exercising our faith, no, sa Diyos na kayang gumawa ng mga bagay na imposible. Kagaya ni Philip, no, tayong mga tao, madalas nating limitahan ng Diyos. Amen ba? Kahit alam naman natin, hindi naman natin siya malilimitahan, pero nililimitahan natin ng Diyos. No, kasi ang pinagagana natin ay ang ating eyes, no, ang ating physical eyes. Panginoon, mahirap yung sitwasyon. Panginoon, imposible ang sitwasyon. Panginoon, masyadong maraming mga tao. Panginoon, mahirap magpakain, wala tayong pera. Nasa isolated lugar tayo. No, ang nakikita natin yung kalakihan ng problema. Ang nakikita natin yung kaimposiblihan, no, ng sitwasyon. No, hindi natin nakikita, no, yung ating mga sitwasyon sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi sa pamamagitan lang ng ating mga mata. We often limit God like Philip, looking for how God's work can be done in the smallest way. No? Kasi diba sabi ni Philip, kahit na yung 6 to 8 months worth of wages ay hindi pa rin sapat para yung mga tao na ito makakain kahit isang kagat. No? No, kahit isang kagat, Lord, hindi siya enough. No, sabi ni Philip. No, ganyan tayo mga tao, no. We look to God's ways, no, in the smallest we look to God's work in the smallest way. No, gaano kaliit, no? Yan, 'di ba si Jesus, madalas siyang sabihin sa mga disipulo, kay liliit, no, ang liit ng inyong pananampalataya, no? Parang ang liit-liit ng tingin ninyo sa Diyos. Jesus wanted to use a completely different approach and provide a big way. No, yung pagtatanong ng Panginoong Hesus kasi gusto niyang ipakita sa mga disipulo na kaya kong gumawa ng isang malaking bagay kahit ang tingin nyo hindi iyan posible. Amen po ba? So, kung sakali na merong ibang sagot na si Philip, if Philip had exercised his faith, if Philip had a different answer, no, malamang ang maaari niyang sabihin sa Panginoon, Panginoon, alam ko higit ka kay Moses, na kung saan ginamit ng Diyos para nung time nila, hindi po ba, no, yung tinapay o yung pagkain inalaglag mula sa langit. Panginoon, alam ko higit ka kay Moses kasi hindi mo lang kayang paulanin o magpaulan ng tinapay mula sa langit kasi ikaw mismo ang tinapay na nagmumula sa langit. Panginoon, alam ko na higit ka kay Elisha na nagpakain ng pamilya ng naulilang propeta. Diba? Baliktad, nagpakain ng naulilang pamilya ng isang propeta ni Elisha. Hindi po ba? No? Sa book of First or Second Kings, no, makikita natin yan, no, talagang yung jar of oil, no, yung bread, di ba, hindi natapos, no, hindi tumigil, no, yung kanilang supply. Kung naging iba ang approach ni Philip, Panginoon, alam ko higit ka kay Elisha, no, at kung in-exercise lamang ni Philip, di ba, yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus, Panginoon, alam namin na kaya mo kaming busugin spiritually kasi sabi mo nga sa iyong salita, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita, no, na lumalabas mula sa bibig o sa labi ng Panginoon. No? If Philip, no, had exercised his faith, no, maaaring yun ang kanyang sabihin, but ganun nga kasi tayong mga tao, amen ba? No, we tend to look for answers, no, sa pamamagitan ng point of view natin, amen ba? Which is limited. So yan yung situation, no? Merong large crowd, no, at itong mga crowd na to ayaw umalis, no? Na hindi sila umaalis, no, kasi gusto nilang makakuha pa, makakita pa ng maraming milagro mula sa ating Panginoong Hesus, no, at mayroong problem, no, saan kukuha ng makakain kasi ayaw umalis ng crowd, siguro walang problema kung sila lang, baka kaya nilang mag-fasting pa, no, kasi isang gabi lang naman, kaya lang mayroong ibang tao, no, na kailangan nilang pakainin.
So dito papasok no yung makikita natin sa verses 8 to 13, the sign, no? The sign. Nasabi sa verse 8, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, verse 9, there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they for so many? Nagtanong ang Panginoong Hesus, saan tayo kukuha? Saan manggagaling ang tinapay? No, saan tayo makabibili ng tinapay? No, sabi ni Andrew, yung isang disipulo niya, Panginoon, may isang batang lalaki po dito na meron siyang daladalang 5 tinapay ng barley at 2 isda. Yan. Another interesting fact no, dito sa part na ito is that, alam niyo po ba na ang barley, it was often regarded as simple food. More likely, it was fit for animal consumption rather than human. No, na kapag sinabing meron kang barley, no, para sa hayop yan. Hindi pang tao yan, pang hayop yan. No? And makikita natin na yung bata, meron siyang fish na hindi to basta-basta isda na parang lapu-lapu, no, or masarap na klaseng isda. No? Hindi naman binanggit what kind of fish. Pero ang pinaka-specific dito, maliit. 2 maliit na isda ang meron yung batang lalaki. Kaya dito makikita natin na having barley as bread and 2 small fish, makikita natin na itong young child na ito, itong young boy na ito, galing siya sa isang mahirap na pamilya. No, kasi yun lang ang afford nila. Pero syempre, alam naman natin that there are no simple breads, no, there are no small fishes no sa ating Panginoong Hesus. No, kung siya naman ay may kakayahang gumawa ng milagro. Even the simple meals can look and taste extravagant in the hands of our provider, just like the water that was turned into wine. No, isang ordinaryong tubig, hindi po ba? No, sa John chapter 2, no, panghugas ng kamay. Hindi po ba? Pero mula sa isang ordinaryong tubig na hindi naman actually pang inom, ay naging isang alak na napakasarap na nasabi, 'di ba? Nung host, no, sabi niya, usually yung pinakamainam na alak ang sinuserve ng bride and groom no sa kanilang wedding feast, pero bakit ito hanggang sa matapos, hanggang sa huli masarap pa din? Kasi ganyan ang ating Panginoong Hesus, no, laging the best no yung kaya niyang gawin when He makes miracles. Amen ba? Verse 10 it says, Jesus said, have the people sit down. Now there was so much grass in the place, so the men sat down, about 5,000 in number. Yan. So dito makikita natin na kahit ang dami-dami talagang tao during that time, no, na hindi magkamayaw, no, let's say hindi mahulog ang karayom, no, sa dami ng tao, at merong malaking demand ng pagkain no, during that time. Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi siya nataranta, hindi siya natigatig, no, at hindi siya nagmamadali na bilisan nyo, pakainin natin sila. No, hindi ganon. O hindi siya natatakot o nagdadalawang isip or natataranta na naku, anong ipapakain natin sa kanila. No, kasi sabi nga natin kanina, alam ng Panginoong Hesus ang situation bago pa man yun dumating. No, kaya hindi niya kailangan mag-worry, hindi niya kailangan mag-panic. At makikita natin na yung pagpapakain na ginawa ng Panginoong Hesus, it was done in an orderly manner. Talagang sabi niya, paupuin mo ang mga tao sa mga damuhan. No? Ayan. And itong part na ito, no, na kung saan ang ating Panginoong Hesus, pinaupo niya ang tao sa damuhan, it pictures Him as the Good Shepherd. No, hindi po ba sa Psalm chapter 23, verses 1 to 2, it says, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. No, He makes me lie down in green pastures. Pinahihiga niya ako sa madamuhang magaganda. No, sa mga berdeng damuhan na kung saan andoon ang pagkain, nandoon ang supplication, nandoon ang provision, nandoon ang blessing. He makes me lie down in green pastures. And also in verses 5 to 6, no, makikita natin that He portrays it portrays Jesus as a hospitable host. Diba sabi doon sa verses 5 to 6, you prepare a table before me. Diba? No, ang ganda. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. Amen.
So, ang Panginoong Jesus, no, He made them lie down on these grasses. Amen ba? And at the same time, He prepared a table, no? He prepared a meal for them. No, naghanda siya ng makakain. Kaya talagang ang Panginoong Jesus natin, no, He really came not to be served, but to serve. No, talagang naglingkod siya sa atin. Naglingkod siya sa tao. Ipinakita niya what a servant really is. No, na kahit na siya yung karapat-dapat paglingkuran, siya yung dapat hainan, siya yung dapat nabigyan ng attention, pero it was the other way around. That's how loving and compassionate our Good Shepherd is. Amen ba? Hindi niya talaga tayo pinababayaan. Kahit ganon, di ba, makikita natin ang daming tao, no? Di ba, sabi doon, ang figure na ginamit is 5,000. No, kaya lang, no, pag tinignan natin doon sa Matthew chapter 14, hindi pa po kasama doon yung mga babae at mga bata. So, roughly, baka ito ay double yung size. Kasi ang binilang lang, mga kalalakihan. No, ay hindi naman natin alam kung gaano kadami yung mga babae at bata. No, let's say, mga pamilya sila. Angkan-angkan sila. No, mga malalaking grupo sila. No, roughly, baka yun ay doble. No, doon sa size, doon sa figures na binanggit, no, dito sa part na ito. No? It would be 5,000 plus. No? Kasi included na doon ang babae, ang mga babae at ang mga bata. Verse 11, Jesus then took the loaves and when He had given thanks, yan, dyan muna tayo. No, kinuha niya, no, yung tinapay, ipinagpasalamat. Ano po ang makikita natin doon, mga kapatid? No? That despite having few, no, kakaunti yung kanyang hawak, kakaunti, no, yung resources na meron siya. Sabi dito, Jesus did not forget to give thanks to God for what He have. Hindi kinalimutan ng Panginoong Jesus na magpasalamat sa Diyos sa kung ano ang meron sa kanyang mga kamay. He gave thanks to God not only for what was in His hands, but He also gave thanks to God for what He could make of them. Nagpasalamat siya sa Panginoon hindi lamang dahil sa meron siya, sa kung anong meron siya sa kanyang mga kamay, pero kung hindi doon sa pagkakataon na kung saan may magagawa siya doon sa kakarampot o sa kakaunti na meron sa kanyang mga palad. Alam nyo, ito yung isa sa mga pinakamagagandang lesson din dito sa John chapter 6. We must learn to give thanks. No? Kailangan matuto tayo magpasalamat talaga. No? Sa kung anumang bagay na meron tayo. Whether few, whether much. No? Maliit man yan, malaki man yan, kaunti man yan o marami man yan. No, kagaya ng ating Panginoong Hesus, kailangan maging mapagpasalamat tayo. The key is always thanksgiving. No, kapag ka marunong ka maging mapagpasalamat, no, hindi ka maghahanap no, ng higit pa. No, kasi alam mo na yung ibinigay sa'yo ay sapat no, para sa'yo. No, napakaganda no, nung sinabi po ni Pablo no, sa Philippians chapter 4. Verses 11 to 13. Sabi niya dito, not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. Natutunan ko na sa bawat sitwasyon na maging kontento, na masiyahan. Sabi ni Pablo. Verse 12, I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Amen. No, natutunan ko na yung sikreto that with having few or with having much, no, ang talagang sikreto ay maging mapagpasalamat kasi kaya kong gawin ang lahat sa pamamagitan ng Diyos na nagpapalakas sa akin. So the key is always thanksgiving. We'll never know what God can do unless we give thanks. No? Kaya minsan hindi natin makita din yung pagpapala ng Panginoon eh. No, kasi masyadong sarado ang ating mga mata, masyadong sarado ang ating mga isip at puso, masyadong sarado ang ating mga pandinig. No, nagpapala na ang Panginoon pero meron tayong hinahanap na bagay in which hindi naman natin kailangan. Natandaan natin ang ating Panginoon, pag nag-provide siya, sisiguraduhin niya na ipoprovide niya sa atin yung bagay na kailangan natin, hindi yung bagay na gusto lang natin. And for this case, no, alam ng Panginoon na kailangan din nilang kumain. No, kaya sinatisfy niya yung kanilang physical hunger. Amen ba?
So, he took the loaves of bread, he gave thanks to God, and sabi dito, he distributed them to those who were seated. No, ipinamigay, ipinamahagi, no, yung mga tinapay. At sabi dito, so also the fish as much as they wanted. Ipinamigay niya ang tinapay, ipinamigay niya ang isda, no? Hanggang sa gusto nila, hanggang sa kaya nilang kumain, hanggang sa kaya ng tiyan nila, no? Nakainin ang lahat ng yun. The miracle resided in the hands of Jesus, not in the distribution of the disciples. No, yan ang dapat na in-note natin dyan, no, mga kapatid. No, ang miracle, no, nangyari siya, hindi doon sa pagpapamahagi na ng mga disipulo. Nangyari ang miracle, doon pa lang mismo sa mga kamay ng ating Panginoong Hesus. No, sa Matthew chapter 14, no, after po niyang ipagpasalamat, no, he broke the bread, no, pinagpira-piraso niya, no, ganun din yung isda, no, ipinamahagi niya, pinagpira-piraso niya, no, bago ipamahagi, no, sa mga tao. Amen. Sabi po ni Trapp, no, these 5 loaves were multiplied by division, kasi nga he broke the bread, amen po ba, and augmented by subtraction, kasi kakaunti, pero it was multiplied, no, kahit pinaghati-hati pa ng ating Panginoong Hesus. So truly, no, dito natin makikita talaga, no, dito nag-originate, no, yung madalas nating marinig na miracle of multiplication. No, kasi talaga nag-multiply, no, kahit kakaunti, no, kahit pinagpira-piraso na, nag-multiply at ang lahat ng tao ay nabigyan. Amen ba? The bread and fish were first broken into fragments and then distributed to the people. And dito, no, makikita natin, no, mapatutunayan nito ng John chapter 6, no, yung haka-haka na, baka naman yung mga tao, may mga dala din sila kasi mga tinapay at isda. No. No, may ibang tao na sasabi, potluck kasi yun. No, para bang merong community pantry. No, na kung saan ang mga tao ay kukuha ng kanilang mga pagkain para kainin. No, it was not a potluck. Hindi po siya packed lunch. No, hindi siya parang picnic na ang mga tao ay nagdala ng pagkain, no, kasi alam nila nakakatagpuin nilang Panginoon. Hindi. They came empty-handed. No, wala silang dala kahit ano, kasi nga mga kapatid, no, they were expecting Jesus to make miracles. No? Kaya they came empty-handed. No, hindi natin kasi alam, no, yung motive ng mga tao po na ito. We won't know where the miracle happened, but it is certain that it happened in His hands. So, hindi siya potluck. Amen. Nanggaling siya mula sa mga kamay ng ating Panginoon. It is a sheer work of God. No, ang Diyos lang po ang gumawa nito. And then in verse 12, it says, and when they had eaten their fill, He told His disciples, gather up the leftover fragments that nothing may be lost. So they gathered them up, verse 13, and filled 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves left by those who had eaten. Yan. Kaya dito makikita natin, no, just like yung water into wine, no, this was a true act of creation. Talagang merong pagbubuo, merong paglalang, no, merong paglikha na ginawa ang Panginoong Hesus. Pilit nyo, 5 tinapay, 2 isda, pakakainin mo mahigit 5,000 tao, and yet lahat sila ay nakakain. This was really an act of creation. They were multiplied by the power of Christ, intended to satisfy the hunger of a fainting multitude. No? Kaya dyan natin makikita ang Panginoon, makapangyarihan siya. Hindi lang makapangyarihang magpakain, pero makapangyarihang gumawa ng imposible. Amen po ba? Jesus' miracle absolutely filled them up that no one was left hungry. Ang mga tao na to, umuwi silang busog. No? Kahit nga iniwan nila ang Panginoong Hesus, kahit nga tinalikuran nila ang Panginoong Hesus, no? Iniwanan nila ang Panginoong Hesus, umalis sila, nung mula sa Panginoong Hesus na sila ay binusog ng Panginoong Hesus. Hindi pa rin sila pinagkulang. No? Andun pa rin yung grace ng Lord sa kanila. Amen po ba? And then, makikita rin natin dito yung participation ng mga disipulo. Jesus allowed His disciples to participate in the distribution of this miracle to teach them the giving character of God, in which He desires to build within us. No, again, no, ang miracle ay hindi nagmula
nung dinistribute ng mga disciples yung tinapay at isda. Nagmula ang miracle mula sa mga kamay ng Panginoon. Pero kahit na ang Panginoon, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. No? In-invite pa rin niya ang mga disipulo na mag-participate, no, doon sa kanyang work, sa kanyang gawa. No, para ituro sa kanila, ipakita sa kanila yung kahalagahan ng pagbibigay. Kasi nga, Diyos siya mapagbigay. Amen ba? No, diba sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 14, you give them something to eat. No, bigyan nyo sila ng makakain. And this was His way of teaching them. Yung sentence na yun, you give them something to eat. No? Kung paanong pinakakain kayo ng Diyos, kayong mga disipulo, ganun din ang gawin mo sa kanila. Di ba ganun sa discipleship? Amen ba? Kung ano yung tinanggap mo sa Panginoon, yun din ang ibigay mo sa iba. No, kasi wala ka naman po pwedeng ibigay na hindi mo tinanggap. Amen ba? So Jesus was teaching them to be generous. Amen ba? Kahit pa sa panahon ng kakapusan, kahit pa sa panahon na kakaunti na yung kanilang resources, kasi nga God can make miracle of multiplication. Amen? No, sabihin nyo nga, miracle of multiplication. No, kaya walang naiwan po na gutom. Lahat sila umuwing busog. No, sabi nga po sa Proverbs 11 verse 24, it says, one gives freely yet grows all the richer, another withholds what he should give and only suffers one. No? Dahil ang Panginoon, He is generous, He is a giver. Giver ang Panginoong Jesus, no? Kaya talagang nag-uumapaw naman, no? Nag-multiply, nag-i-scatter, no? Nag-i-spread, no? Yung kanyang ginawa. Amen? Jesus not only satisfied those who ate, but made sure that nothing is wasted. No, syempre, practical pa rin naman ang ating Panginoon. Kaya sabi niya sa mga disipulo, i-gather nyo, tipunin nyo ang mga natira upang sa ganon ay walang mawala at walang masayang. No, sabi ng Panginoong Jesus. No, practical pa rin si Jesus. Sabi dito, what remained will become the disciples' food for the days to come. No, kasi dahil satisfied na yung mga tao, no, napakain na sila. So, kaysa masayang, kaysa maitapon ng mga pagkain na ito, sabi niya sa mga disipulo, tipunin nyo ito. No, it's one way of saying to them na, ito na ang magiging food supply natin for the days to come. Hindi na kayo magugutom. No, kaya makikita natin na mayroong present provision ng Panginoon, may future provision ng Panginoon. No, hindi pa rin niya pinabayaan no, ang kanyang mga disciples. Amen ba? And makikita natin dito na yung mga ginather nilang fragments, hindi ito yung mga tira-tira mula doon sa mga kinain ng mga tao. Ito mga fragments na ito yung mga natira doon sa mga pinagpira-piraso. So mga kumbaga, hindi ito mga crumbs, hindi ito mga miss-miss, no? Ito ay mga talagang pagkain pa din, no? At makikita natin na itong baskets, no? 12 baskets, no? Hindi lang siya yung basta parang baskets of fruit na maliit na binibigay mo, no, sa may sakit pag dumalaw ko sa ospital. But these were large baskets, no, malalaking mga sisidlan, mga lagayan, at talagang puno ng pagkain. Kita nyo, no, buhay sila, di ba? No, provided, no, yung kanilang, meron silang daily provision, no, sa mga susunod na araw. Amen. No, kaya makikita natin na talagang napakamakapangyarihan ng Diyos. No, sabi ko nga kanina, from nothing to something, 'di ba? From few naging much, 'di ba? Ang Panginoon kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Amen ba? No, at kung kayang gawin ng Panginoon 'yan, no, sa mga material na bagay, how much more yung buhay natin? Amen ba? How much more yung ating spiritual na buhay, no? Kung kayang pagpalain ng Panginoon yung ating mga material na pangangailangan, kayang isatisfy ng Panginoon yung ating physical hunger, i-provide ng Panginoon ang ating pagkain araw-araw. Anyway, no, yan ang ating madalas ipanalangin sa Panginoon, give us this daily bread. No? Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. No, kung kayang gawin niya ng Panginoon sa mga physical, natural at material na bagay, how much more yung kayang gawin ng Panginoon sa ating physical na buhay. Amen ba? No? Verse 14 and 15, no, makikita natin, no, that this indeed is a sign. Sabi dito, when the people saw the sign that He had done, they said, this is indeed the prophet who is to come into the world. Propeta nga ito, kasi gumawa siya ng miracle. No, pero syempre, no, alam naman natin na
Hindi sa ganitong paraan nais ng Panginoon na maging hari siya. Hindi sa ganitong paraan nais ng Panginoon na kilalanin siya. No, kaya sabi sa verse 15, perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by his self. No, kasi nga itong mga tao na ito, no, kahit na nakakita na sila ng milagro, kahit nakakita na sila ng senyales, no, they still perceive the Messiah to be a political one. No, isang political Messiah na isa-satisfy yung kanilang daily needs, ipoprovide yung kanilang physical needs, isa-satisfy ang kanilang physical hunger, and a political Messiah na kung saan hahanguin sila mula sa oppression for, alam nyo yun, dahil nasa ilalim sila sa imperyo ng Romans. No, pero alam natin na si Jesus, hindi po siya isang political savior. No, he is a humble savior. Amen po ba? Kaya hindi sa ganitong paraan na isang Panginoon na siya ay parangalan at maging hari. No, kasi alam naman niyang darating yun. Alam niyang hari siya. No, pero hindi sa ganong paraan. But all we know, no, na ito ay naging sign kasi nga na-perform ito publicly. No, maraming mga nakakita, maraming naka-witness. Amen ba? And it demonstrated the power of God. It really authenticated, no, kung sino si Jesus, no, na provider, hindi lamang satisfier, no, nagsasatisfy, no, ng ating physical needs, but all the more He can satisfy our spiritual needs. Amen? So for our conclusion, so dito makikita natin na ang ating Panginoong Jesus, no, itinuro sa atin that He really is a gracious provider. Hindi lamang ng pagkaing physical, but all the more yung pagkaing spiritual. Jesus Himself is the Word. Amen ba? And alam natin na ang salita, di ba, sabi sa Bible, yan ang pagkain ng ating spiritual na buhay. Diyan tayo nabubuhay. Yan ang dahilan, no, kung bakit meron tayong pananampalataya. Amen ba? Faith comes from hearing and hearing the word of Christ. And Jesus Himself, no, He claims Himself to be the Word. No, sa John chapter 1, no, He is the Word. No, the Word became flesh and dwelt among us. Amen ba? So kung ang ating Panginoong Jesus, no, kaya niyang ma-provide ng ating physical needs, how much more can He provide for our spiritual needs? No, kaya sabi sa number 2, no, if Jesus is capable of satisfying hungry people with limited food, how much more can He satisfy the deepest hunger of man with His unlimited power? Amen ba? No, itong salita ng Panginoon, kailangan natin yan, no, para ma-feed, no, ang ating mga spiritual na buhay upang makilala natin siya. No, para makita natin na kailangan natin siya, na kailangan natin ang tagapagligtas, no, para tayo ay mahango mula sa kaparusahan ng kamatayan dahil sa ating kasalanan. Jesus, no, ang ating Panginoong Jesus, He is the way. No, siya ang naging daan, no, para maging posible 'yon. Para sa ganon, no, lahat ng ating hinahanap sa mundong ito, hindi na natin hanapin sa mundo kung hindi matagpuan natin sa Kanya lamang. No, at sa aking pagtatapos, no, sabi po sa John chapter 6 verse 35, Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Amen. No, maaring siguro, no, at first, no, nakikita lamang natin ang ating Panginoong Jesus as someone who provides our physical and material daily needs. No, but at this point in time, no, nais ipakita sa atin ng ating Panginoong Jesus that He is all the more capable of satisfying the deepest hunger of man. Amen. The deepest thirst of man. No, yun ay walang iba kundi yung buhay na walang hanggan. Siya lamang ang pwede mag-provide yan. Hindi po natin yan makikita sa tao, hindi po natin yan makikita sa kayamanan, hindi po natin yan makikita sa kasikatan o sa anumang bagay sa mundong ito. Tanging sa Panginoon lang. No? Kaya nga ang kanyang paanyaya, no? Come to me, no, and you will never hunger. Come to me and you will never thirst. So nawa, no, ang paksa po natin sa gabing ito ay naghikayat, no, sa ating lahat to come to Jesus, no, to submit to Jesus, no, to approach the throne of God's grace. No, bukas, no, ang pintuan ng langit, bukas ang trono ng Panginoon, ang trono ng kanyang biyaya, no.
come to Him. Amen? Come to Him. No, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang problema mo, ano mang pinagdaraanan mo, ano mang kailangan mo, come to Him. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay magwakas sa panalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, sa pagtuturo ninyo, Lord, ng inyong mga salita na kung saan nagpapakita, Lord, ng pag-ibig mo, ng kapangyarihan mo, Lord, ng kakayahan mo at ng kalooban mo, Lord, bilang Diyos. Lord, salamat dahil ipinakita mo sa amin, Panginoon, na tunay ngang walang imposible sa iyo. Whether kung ang pag-uusapan ay ang provision of our physical needs or, Lord, yung satisfaction of our spiritual needs, Lord, you provide them both. Pareho mo silang ipinagkakaloob sa amin. And I pray, O God, na higit pa, Lord, doon sa kagustuhan namin, Panginoon, Lord, na tignan ka bilang provider ng pang-araw-araw, Lord, dahil ito naman talaga ay aming mga pangailangan. Pero Lord, nawa, patuloy ka naming tignan bilang provider ng aming mga buhay. Lord, na siyang nagpo-provide ng pag-ibig, nagkakaloob ng biyaya na higit pa sa aming inaasahan, nagkakaloob ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at nagpapalaya sa amin mula dito. Panginoon, you can offer us so much more than this world can offer us. Lord, you can offer so much more, Lord, nang higit pa, Lord, sa mga pisikal na aming pangailangan. Lord, anong halaga, Lord, na physically satisfied kami? Anong halaga na meron kami na nakakatagpo, Panginoon, sa bawat araw ang aming mga pangailangan, pero Lord, yung aming spiritual na pangailangan, O Diyos, ay hindi nakakatagpo. Panginoon, mas mahaba ang buhay sa walang hanggan kaysa sa buhay na ito. Kaya Lord, tulungan mo kami na makita, Lord, na mas higit namin dapat pagtuunan yung pangailangan namin spiritually. Mas higit namin kailangan pagtuunan yung pangailangan namin, Lord, spiritually, dahil Lord, this will last. Lord, ito yung sa pangwalang hanggan. Lord, teach us, O God, Lord, na laging maging dependent sa iyo. Lord, iasa sa iyo ang lahat ng bagay, whether physical or spiritual needs. And Lord, may we have faith, O God, Lord, magkaroon kami, Panginoon, ng pananampalataya, Lord, na sumunod, ano man yung paraan na ipoprovide mo sa amin. Lord, at kung kami din, Lord, ay gagamitin mo, Panginoon, Lord, para makita rin ang sagot sa aming mga panalangin. Salamat sa mga kapatid ko na nakasama ko po sa pagkakataong ito, and I pray, Lord, that may you meet them, Lord, according to your riches, O God. Lord, maraming salamat. Lord, tunay nga na pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, dinadakila namin ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Ito po yung aming hiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus na siyang aming Diyos at tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Nawa, marami po tayong mga natutunan ng mga kapatid and kagaya